Wanted sa radyo. Isang magandang Martes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay February 13, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Siyempre, bago ang lahat, uunahin ko pong batiin ang ating mga minamahal na OFW. Sa amang sulok po kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mga OFW, mahal na mahal po namin kayo. Mabuhay ang ating mga OFW. Direct palakpak po sa ating mga OFW. Okay. At sa mga nandito, mga kababayan natin, mabuhay tayong lahat. Okay. Alright. Sige, at umpisa na kaagad natin ngayon, Idol. Bago ko makalimutan, sige. Kung matatandaan mo, Nins, kahapon, yung si attorney, anong pangalan nun, Cheska? Ito. Si attorney. Si attorney Tebelin. Si attorney Tebelin, tinupad yung pangako niya kahapon kay Odette, although hindi natin siya nakausap over the phone, pero nag-usap sila ni Odette bago umalis yung complainant na pupunta siya rito. Okay. That was yesterday. Sabi niya, pupunta ako dyan, dadaling ko yung pera. Remember, ayaw pa nga maniwala ni Miss Nelma. Oo. Sabi niya, baka hindi na pupunta. Sabi ko, subukan natin. Maging ako nga. Parang ayaw ko na. Kanina, pumunta siya sa action sa tanghali. Ay, okay. Dala-dala niya yung 50,000 pesos. Ay, palakpakan natin. Palakpakan mo? Palakpakan natin kung gano'n. Yan, si Attorney Bong Tebelin. At nag-usap sila ni Miss Nelma. At sabi ko sa kanya, umahanga ako sa attorney, matapang ka. Kung ano man mga nasabi ko sa iyo, in the past, tablado na dahil sa ipinakita mong katapangan. Bakit? Ba't siya matapang? Dahil on air, on national TV, inamin niya yung kanyang mga pagkukulang kay Miss Nelma at humingi siya ng patawad. Bibihira yan sa isang tao, lalo pat mga politiko, na i-admit yung kanyang pagkukulang at humingi ng patawad. Oo naman. At tinupad yung pangako, dala niya 50,000. Yun ang may word of honor. At yun ang may, di ba, gentleman's agreement dahil nangako. Palabra de honor. Mm-mm. Oh, di ba? Nangako siya pupunta, pumunta talaga. So bukas, pupunta si Miss Nelma para i-claim na yung kanyang 50,000 pesos. Okay. Okay. Good news Very yun. good news. Kaya gusto ko umpisa yung programa natin habang maaari. Good news. Good news yun. Tsaka may update tayo dun sa kaso ni Miss Nelma. Okay. Thank you kay Attorney Tebelin. At marami tayong mga bisita, Nins. Oo, 6 silang nandito, Idol. Si Okay. Mr. Wilson de Mohina Okay. at Lito Bagon et al. Andito sila po ay magkakapitbahay. Okay. At inirereklamo nila ang isang tao, ito po ay kanilang kapitbahay na pulis na umano'y nagpapaputok ng baril at nagwawala pag ito ay nakakainom sa barangay New Lower Taguig. Ang tagal natin hindi nakatanggap ng itong klaseng reklamo na yung pulis sa isang lugar kapag sesenglot, nagwawala at nagpaputok ng baril. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang kanyang spokesperson, si Sir Wilson. Opo, sir. Sir, sige po, ikwento niyo po, nakikinig na po yung Chief of Police ng Taguig, si Colonel Alexander Santos. Nung una po kasi, sir, nagpaputok yan ng baril sa may gate namin. Okay. Pinabarangay po namin yan, sir. Ngayon, nang humingi ng tawad, pinatawad namin. Okay. Pinagbigyan namin siya, sir. Noong pangalawa, pinaputukan niya na naman, sir, sa tainga yung pamangkin ko. Oh, matindi na. Nung una, Sa gate. Tapos pangalawa, tenga na. Opo, sir. Sa loob pa siya ng bakuran namin, sir, nagpaputok. Pagkatapos, gunban pa nung time na yun, sir. Bakit niya ginagawa to bukod sa lasing siya? Wala trip lang niya or meron siyang kaaway? Hindi naman namin, sir, alam, sir, bakit ganon siya. Napakabait naman namin sa kanya. Okay, bakit ang dami niyo kasama? Pati yung mga kasamahan niyo po, mga kapitbahay din? Ito, sir, sa isang compound lang kami, sir, nakatira. Para magiging witness lang namin, sir, na hindi kami nagsisinungaling. Okay. Naniniwala po ako sa hindi naman kayo pupunta rito para magsinungaling lang. At lalo pat full force ho kayo. Ilang beses ho siya nagpaputok lahat? Kung bibilangin natin lahat-lahat na. Bali, 2 beses lang po, sir. Pero nung huli na ito, sir,
pinagbabato niya na po yung bahay namin at pinagbabantaan niya na kaming patayin niya kami isa-isa. Okay. Isa pang tanong. Galit ho siguro sa inyo at meron na kayong pinag-aawayan? Bakit niya ginagawa to? Ano bang pinagmulan? Hindi naman namin, sir, alam, sir, na may nagawa kaming kasalanan sa kanya, sir. Okay, sige. Si Marizel Garcia, ito yung live-in partner ni SPO2 Reynaldo Gregorio. Kasi sa SPO2 hindi ho sumasagot. Hindi natin alam kung nasaan siya ngayon. Magandang hapon po sa inyo, Miss Marizel Garcia. Ma'am? Miss Marizel? Si Maricel ay pulis din. Pareho silang pulis. Opo, sir. Sige. Colonel Alexander Santos, Chief of Police ng Taguig. Magandang hapon po sa inyo, Colonel Santos. Sir. Ay, magandang hapon po, Mr. Tulfo, Mr. Rocky. Good afternoon po. Yes, sir. Sir, andito po ito magkakapitbahay. Ang kanila pong gustong ireklamo itong si SPO2 Reynaldo Gregorio. Narinig nyo naman po kanina, kapag nalalasing daw po ito, nagwawala, nagpapaputok ng barel. Opo. At hindi na po nilang makaya itong ugali ni SPO2, kaya po siya napunta na rito. Meron ho ba kayo magagawa, sir, bilang chief of police dyan sa Taguig? Opo. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa programa nyo dahil nakarating sa akin yung impormasyon na yan, ano? Opo. Thank you po, no? Opo. Doon naman po sa mga complainant, siyempre, hindi naman po tayo papayag ng gano'n na... Actually, alam ko wala namang ganyang klaseng pulis sa Taguig, eh. Mm-hmm. Pero ganun pa man po, kung mabibigyan niyo po ako ng pagkakataon, yung mga complainant, gusto ko pong anyanyahan kayo dun sa aking opisina. Opo. Para ako mismo personally, tatawagin ko po si Gregorio at para malaman natin yung punot dulo po ng itong problema. Ay, salamat. Sige po. Sir, darating po kami dyan bukas sa inyong tanggapan. Kasama po sila para matapos na po itong problema. Magkaroon na po katahimikan sa kanilang lugar. Opo. Okay. Sige, Colonel. Sobrang thank you, Colonel Santos, ha, sir. Ay, sir. Thank you po and nice to hear you po, sir. Thank you po. Maraming po salamat. Asahan niyo po ang tututukan ko po itong problema nito, sir. Thank you po. God bless po, Colonel Santos. Thank you. Okay. Mga sir, mga ma'am, meron na tayo nakikitang solusyon dito. Yung hepe po ng Taguig PNP, siya yung kataas-taasan sa Taguig na pulis. Ipatatawag po itong si Gregorio, pati kayo, magkakaroon ng pagkaharap at pag-aayusin po kayo. Kung ano man yung problema meron kayo. At the same time, si Colonel Santos alam niya po kung anong gagawin. Wala na hong pwedeng ipoporma pa itong si Gregorio. Okay? Opo, sir. Pwede lang ba namin tanungin, sir, kung halimbawa kung ano man ang aksyon nila, sir? Kasi nakarating na sa ombudsman yung kaso nito, sir, eh. Na na sa ombudsman ito, sir, kaso yung pinaglalaban ni Gregorio, sir, kaya niyang bayaran yung batas. Ano pong ibig sabihin ninyo na nakarating na po sa ombudsman? Naikaso na to sa ombudsman, na-file na namin sa ombudsman to, sir. Ano po yung kasong na-file nyo? Yung, pagpapaputok niya ng barel. Ito lahat, sir, yung mga detalye. Yung Okay. mga, namin. Pati yung sa barangay. Na-file na po sa ombudsman. O pati sa iya, sir. Okay. Sa ilalim, sir. Sa baba po. So, sir, forum shopping po ang magiging tawag natin dito kung ito po ay naisampay nyo na po sa ombudsman sa IAS. Ngayon po, sasampatay ng kaso sa Taguig PNP. Hindi niyo po nasabi sa amin na meron palang kaso. Akala ko this will be the first case na maisasampa sa kanya. So, ang gusto niyo po siguro, kailan ho yung huling pagpaputok niya ng baril? Friday lang, sir. Ay, hindi siya napaputok, sir. Nagwala lang po siya at binato yung mga bahay namin. Okay. So, bagong kaso na to. So, hindi na ho natin pwedeng isampay yung kasong pagpapaputok ng baril dahil meron na pong na-file na case against him sa ombudsman, sabi niyo, at saka sa IAS. Kasi po, kung ipa-file pa natin ito ulit sa Taguig PNP, forum shopping na po ang tawag niyan. Hindi na pwede. Yung nangyari kasi dyan, sir, na nabaliwala yung kaso, sir. Kasi yung sabi nung napadala sa amin, na hindi pa dumaan sa lupon yung kaso. Kaya yan. Na-dismiss. Sige po. Ito pong gagawin natin. Butit na sabi niyo po sa amin to. Yung pagiging katigasan ng ulo ni Gregorio ang tatalakay natin bukas pagdating sa tanggapan ni Colonel Santos na meron palang kaso na isang pasayo, 2 beses na
inulit mo pa, nagwahari-harian ka pa. Kumbaga, walang respeto sa batas. Kumbaga, parang wala siya kinakatakutan. Tingnan natin, kung hindi siya takot sa IAS, hindi siya takot sa ombudsman, tingnan natin kung may takot ba siya o wala kay Colonel Santos. Subukan muna natin itong Sige, sir. paglapit at kay Colonel Santos. Ano po? Bukas, sir, sasamahan po namin kayo. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat po sa pagpunta. Thank you Sige, po. sir. Thank you po. Thank you. Thank you po. Kaya siguro ayaw na rin sumagot. Matigas? Ito, oo. Meron talagang ganitong klase mga pulis. Saksakan ng tigas ng ulo. Pag hindi pa rin talaga ito nagbago, meron pa naman isang solusyon dyan. Oo. Baka pwedeng siya nang ipatokhang. Oo, balik na yung mga Mali natin, baka adik. talk hangers. Di ba? O baka naman, pag talagang nagmamatigas pa talaga siya, yung mga nag-riding in tandem dyan, na Pagkakataon nyo na. mga vigilante, pag ito'y natumba, hindi na tayo imik. Oo. Pag pumunta mga kamag-anak ni Gregorio sa atin para magsumbong, hindi tayo imik. Sabihin natin, wala tayo, maghugas kamay tayo. Mag-Poncio Pilato tayo. Pwede. Magpadala na tayo ng bulaklak. Lalagyan natin doon, happy trip. Hindi natin alam. Lagyan natin happy trip talaga. to blank. Siguro lagyan natin ng apoy. Happy trip to, tapos may apoy. Oo. Gregorio. Talagang Gregorio kang walang hiya ka. Kaya pala ayaw na makipag-usap. Anyway. Okay. Bakit ka merong mga papelito nito? Kasi Idol, nagbigay na naman kanina. Wow. Hindi lang natin alam ilan bang binigay. Wala kasi ditong, basta ito lang binigay for today po, February 30, naka-address kay Idol, yung Sochi Cucina Foods Inc. namigay na naman ng mga burgers sa ating mga complainants. At kahapon pala, Idol, grabe, blockbuster na naman hanggang dun. At maging kanina. Kaya thank you Sochi Cucina Foods Inc. na matatagpuan sa 141 Bonifacio Street, Area 1A, Veterans Village, Barangay Pasong Tamo, Luzon Avenue, Quezon City. Anong telephone number ng Ang Sochi telephone Cucina number Foods? ay teka, kailangan magsalamin Sige. Oo, medyo maliliit eh. Ito, Idol. Telephone number. Telephone number, landline 442 1036 o kaya ay 931-4920. At pwede rin silang yung mag-cater? Mag-cater kasi itong Sochi Cucina Foods Inc. ang frozen processed meat products. Meron din silang caterings. Nagsusupply sila sa mga canteens, food stalls at mga restaurants sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Kasi meron silang mga burger patties, sausages, ham, longganisa, tapa, bacon, tocino at marami pang iba na patok pang baon o di kaya ay pang business. Kung kayo po ay may mga karinderya o canteen, subukan nyo po itong Sochi Cucina Foods, makakatipid ho kayo, uunlad ang inyong negosyo. Bago ko makalimutan, Rema, merong OFW na nagpadala ng resibo dahil merong balikbayan siyang ipinadala sa atin. Nasaan na yung balikbayan niya? Yes po sir, inaano ko na po sa lobby at saka sa guard if ever po na may dumating. Kaso as of now wala pa po. Tinatawagan ko rin po yung contact number na nakalagay pero cannot be reached po yun. Okay. Ano ba yung request ng OFW? Yung laman po kasi nung package para daw po makatulong siya doon sa ginagawa po ninyong program sa National Children's Hospital po. Okay, Children's Opo. Hospital. Ang Okay. laman po ng mga box ng mga foods po for Okay. kids. So, pakimonitor ulit at tingnan mo yung resibo. Yes, Tawagan din yung kung saan ipinadala yon, Yes po. kung dumating na o hindi. Yes po sir. Right. And then, ang advice ko nga pala, doon po sa mga netizen natin, marami tayong mababait na mga netizen names. Especially doon sa video nung 3 bata na iniwan ng kanilang nanay at kailangan iwan ng kanilang tatay. Cheska, ano nga pala man, ganito ako kasi mag-isip eh. Akala ko ba't kailangan yung si tatay makontak natin? Tsaka yung mga bata. As of now po sir, kino-coordinate na po natin, kino-contact natin si tatay, pati po yung 3 bata para po matulungan pa po natin sila. Hindi, gusto ko papuntahin din si tatay, papuntahin din yung mga bata dahil meron tayong gagawin. Okay, sir. Meron akong gagawing surprise sa kanila. Okay po. Nasaan na? Pakontak ko na po sa reporter natin sir para Alright. papuntahin pa natin bukas. Gusto ko bukas nandito sila. Yung 3 bata at saka yung tatay. Okay, maituloy ko nga pala. Pasensya na muna mga sir ha. Sandali. Kasi bago ko makalimutan. Kasi ako on the spot ko naalala ko agad-agad.
para hindi makalimutan. Pakiusap ko po doon sa mga nanonood. Wag ho kayo, number one, wag ho kayo mag-post ng inyong mga cellphone numbers. Marami po kasi sa inyo matitigas talagang ulo. I'm sorry marami talaga sa inyo matitigas ang ulo. Anong contact number ni Sir Rafi? You don't do that. Sinabi ko naman sa inyo palagi na wala ho akong contact number. Now, pag nag-iwan kayo ng ganung message, meron po makakita dyan ng mga loko-loko, agad-agad, tatawagan po kayo at magpapanggap na staff po ng Wanted sa radyo. Magpapanggap na sila po ay mga taga-Rafi Tulfo in Action Facebook page at mangingikil po ng pera sa inyo. Marami na hong nabiktima niyan. Number one. Number two, wag ho kayo magpo-post ng comments na kung saan sinasabi nyo saan ako pwedeng makabigay ng tulong dito sa video na ito. Halimbawa, katulad noon sa ang ginagawa ko kasi nins pinagbubura ko Mapapansin nyo siguro, may nagme-message doon na awang-awa doon sa mga bata at sa kitatay at gusto nila makatulong. Paki-message lang ako, gusto ko makatulong. That is one thing na you don't ever do again. Don't do that again. Bakit ka mo? Kasi marami mga sindikato, paboritong panoorin ng sindikato ang ating programa dahil nakikita nila. Oo. Sinusubaybayan talaga nila. Gold mine Oo. Gold mine. Ngayon, kayo po na nagsasabi doon sa inyong mga messages, comments na gusto nyo makatulong dahil awang-awa kayo doon sa mga bata o doon sa video na pinalabas po namin, yung sindikato, kukontakin po kayo at sasabihin, ako yung kamag-anak. Magpapanggap, ako yung kamag-anak. Dito nyo padalhin yung tulong nyo. Ito yung bank account ko o ito yung pera padala. Dito nyo ipadala. Bigla kayong i-add niyan. Di ba? Kaya nga, wag ho talaga. Pero meron kanina, kahapon, wise itong OFW, siguro araw-araw talaga nakikinig sa atin. Nagpadala siya ng kanyang representante at sa kanyang request, hindi ko babanggitin yung kanyang pangalan. Nagpadala siya ng kanyang representative at yung representative pumunta rito may dala-dalang 3,000 pesos para ipaabot doon sa tatlong magkakapatid at sa kay tatay. At ayaw magpabanggit pa, no? Ayaw. So anyway, yun, 3,000 pesos natanggap po namin, tinanggap ko yun. At may plano po kami doon sa tatlong bata at sa kitatay. Kasi ang plano ngayon means na sana magsama-sama sila ulit. Kahit na may karamdaman si tatay. Oo. Yun yung ginagawa natin ng paraan na hindi na sila magkabuwag. Dahil marami pong napaiyak sa video. Baka siguro po kung ipon-ipunin natin yung mga luha ng mga nanonood, nung nakapanood ng video na yun, baka abutin na isang timba. Kasi yung iba sinasabi na pahagulgol, 3.7 million na yung views. Halos lahat na yun, 99% noon, napahagulgol daw sila sa iyak. Talagang sino ba naman ang hindi At lahat sila naawa. antig doon? And yun nga, nung napanood din ni Jocelyn, naiyak din siya, Nins. So, bakit hindi na lang natin gawa ng paraan na magsama-sama sila ulit, bigyan natin ng negosyo yung tatay? Oo, wag na sila maghiwa-hiwalay. Kung ano yung alam niya, negosyo, pwede siya magkarinderya o pwede siya magsari-sari store na magsama-sama na lang sila habang nagpapatherapy siya Kaya nga. na para buo sila. Di ba? Kasi malaking ano rin yun para kay tatay Yes. Na habang may sakit siya, kapiling niya yung tatlong anmang anak. Now, once again, wag ho kayo mag-post ng inyong mga comments sa mga videos po namin na kayo po'y gustong tumulong doon sa mga taong complainant na nasa video dahil mga sindikato po tatawagin sa inyo sertifikadong Sigurado yan. siguradong 101%. 100% pa. Tatawag yung sindikato sa magpapanggap na sila yung taong gusto niyong tulungan o dili kayo magpapanggap na kami. Kasi nakatutok talaga sila, nakasubaybay talaga sila sa Rafi Tulfo in Action. Okay? Maliwanag. Alright. Now, eto marami sila. Oo, 10 itong mga bisita natin from mga loader terminal, nasa loader terminal 2 sila at si Chester Escandelor at si Adam Taroy et al. Andito sila, idol, para mabago daw po yung sitwasyon sa kanilang ahensya dahil laging atrasado yung kanilang sweldo at wala rin pong hulog yung kanilang SSS. Galing sila kanina sa baba sa aksyon sa tanghali, naubusan na ng oras kaya sabi ko, pakitin na, pinag-lunch muna natin sila.
Sige, kausapin na natin yung mga representative muna, yung dalawa, yung kanilang spokesperson. Sino si Sir Chester? Ako po, sir. Ayo. At saka si Sir Adam. Opo, sir. Sino sa inyo unang magsalita? Ikaw na lang. Sige po. Sir Chester, sige ho, ikwento nyo na po itong inyong reklamo, sir. Bali po kami yung mga loader sa NAIA Terminal 2. Matagal na po kami nagtatrabaho diyan, karamihan sa amin mga ilang taon na nanilbihan diyan. Sa ilang taon namin diyan na pagtatrabaho, yung sahod namin hindi nagbabago. Magkano po yung sahod nyo? Minimum po kami, minimum. Minimum wage. Minimum wage naman po. Ang problema, tuwing sahod namin, nangyayari, ginagawang 3 hulog, 4 na hulog. Uy, 3 gives, 4 gives, gano'n. Okay. Kaya pagdating ng sahod, syempre, maraming utang, ganyan. Ang hirap budgetin pag ganyan. Bawal sa batas yan, yung hulog-hulugan yung ano to, parang merchandise, parang sapatos na kailan hulog-hulugan mo, lay away. Okay. At bukod pa ho dyan, wala raw kayo mga benefits? Yung SSS po namin sa ngayon, ang alam ko po, huling nag-inquire ako, 1 year na po 1 year na po walang hulog. Okay, saan po kayo nagtatrabaho? Sa NAIA po, Terminal 2. Odette, kung napansin mo, nagbabanter ako habang ringing. 50 minutes na ako nagbabanter kasi kung hindi mo makayang Odette, paupuin ko muna sila sa lounge. Okay? Sir, balik muna kayo doon, babalik ko muna kay Odette kasi kanina pa ako nagbabanter dito. Walang matawag-tawagan si Odette. Tawagan yung general manager ng NAIA, di ba? Siyempre, yung general manager ng NAIA, mapipilitan na tatawagan itong kumpanya. Kaysa naman magbabanter ako dito hanggang 4 o'clock. Gusto nyo magbanter? Sige, banter ulit tayo. Tutuloy ko ulit doon sa mga Yung mga netizen. netizens na nagko-comment sa Rafi Tulfo. No, Odette, no. Ang gusto ko, NAIA. Okay. Wag din ho kayo nagpo-post ng mga comments na kung saan sa comments ninyo kayo po ay nagtatanong kung saan yung location ng Rafi Tulfo in Action o ng aming programa. Dahil meron pong sasalunyan at liligawin kayo at sabihin dito yung address. Yung address na yon, address nila. Please lang, pwede naman ho kayong, kung talagang kayo palagi nanonood ng programa, tingnan nyo naman po sa Facebook page namin, tad-tad po yan. Every week, 2 pong pinupost namin sa wall, sinasabi naman yung address namin. Sa bungad pa lang makikita mo na di ba? Di ba? Ng Rafi Tulfo. Pero sadyang marami pa rin talagang matitikas ang ulo. Ako'y nagpapasalamat din, may mga netizen din na sinasagot sila. Okay. Huwag kang mag-post dito or pumunta ka doon in person, magpadala ka ng representative. Mabuti nga, meron yung mababait. Oo, sila na talaga yung... Paano yung hindi babait na sasaluin at sasabihin, kasama ako, nila Odette, pumunta ka rito. Ayan. General Ed Monreal ng NAIA. Magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon po, Sir Rafi. Opo. Sir, andito po itong mga manggagawa po ng NAIA Terminal 2. Sila po ay under sa Excellent Workers Multipurpose Cooperative. Okay. Hindi ko kami sinasagot kasi nitong kumpanya. Sir, kawawa naman sila, sir. Baka, sir, through you, pwede nyo po ma-pressure ito pong agency nila na ayusin naman po yung pagtrato dito sa mga empleyado nila. Sir. Actually, boss, kanong Saturday, narinig ko na yung problemang yan. Opo, sir. Na hindi raw nasusweldohan ng tama o nasa tamang oras. Opo, sir. So, nilapit ko ho yan sa tawag nito, dun sa mismong pinatawag ko ho yan kaninang maga. Opo, sir. Yung certain Mr. John Romblon. Exactly, correct. Siya yung GM. Siya po yung GM. Opo. Pinagsabihan ko ho yan. Sabi ko sa kanila, ang mga tao nagtatrabaho ng maayos at dapat sweldohan nasa oras. Keso sabi niya, baka hindi lang doon nagtugma o ano. Sabi ko nga po sa kanila, ayusin nila at sweldohan ng nasa tama yung mga tao dahil pagka hindi ho nila sinweldohan ng maayos, sabi ko sa kanila, kakantila ko yung kontrata nila dito sa MIA. Ayun. Nangako naman ho sa akin kanina, Opo, sir. hindi ko rin ho alam kung bakit ayaw kayo sagutin. Opo. Nangako naman po sa akin na gagawin daw nila po
na ayusin itong problema po nila. Kasi yan po hindi under ng Manila International Airport. Opo, sir. Ito po ay isang service provider, third-party service provider ng isang handling agent which is Sky Logistics. Sila po ay kontratado nila para maggawa ng trabaho ng pagbubuhat ng mga bagay sa aeroplano, yung pag-service po ng mga paglilinis ng aeroplano. Ganun po ang yun po ang trabaho nila sa dito sa ground handling. So binigyan ko na po yan ng ultimatum, Sir Rafi, kanina. Okay. Sabi ko sa kanila, ayusin nila ang mga tao nila kasi at the end of the day, kung yan hindi masweldoan ng tama, baka mamaya maging mitsa pa sa paggagawa ng masama sa ating paliparan. Correct. Exactly. Kasi kami ho ang binubugbog, Sir Rafi, pagka turo kagad, miyaho kagad ang nasa. Tatama kayo, sir. Baka naman dahil sa nagugutom na, sabi nga nila, kapit sa patalim, makaisip na gumawa ng mga kalokohan mga ito, wag naman sana. Di ho ba? Tama kayo, sir. Yun ang in-emphasize ko dun sa Mr. Romblon. At nangako siya kanina sa aking umaga, sabi, ay aayusin daw nila. So kung meron pong mga tao at mga tao dyan sa inyo, suggestion ko po, sir, papuntahin nila doon mismo sa Excellent Cooperative para sabihin nila na nagkausap na po tayo at yun naman po ang pinangako sa akin ng mismong general manager. Pag hindi ho natupad, iparating ho sa akin at titingnan ho natin kung ano po ang magagawa ng ating pamunuan. Ngayon pa lamang po, sir, kami po labis-labis nagpapasalamat sa iyo, GM Monreal. Sir, mabuhay ho kayo, sir, sa GM. Salamat po. Thank you po. Okay. Salamat po. Good afternoon. Okay, good news, mga sir. Nagbigay na pa lang ng ultimatum si GM Ed Monreal ng NAIA. Kanina, na kapag hindi, kakanselahin yung kanilang kontrata. So, pupunta tayo bukas. Cheska, pasamahan natin sila bukas doon sa agency, sa Excellent. Sasabihin na, oy, nagbigay na pala ng ultimatum kasi ayaw tayong kausapin si GM Monreal. Apo. Kapag halimbawa nagdili-dali sila at kung ano na pang mapalusot, babalik tayo kay GM, kansilado yung kontrata. Okay? Sige, schedule po natin. Thank you. Thank you po, sir. Okay, at kami rin po ay magbabalik, mga kapatid. Diyan lamang po kayo samantala. Ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports, pamigoring ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy. At ng Prostamen Herbal Dater Supplement for Men. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bago masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Migoreng ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Philippine Standard Time. Ganap na pong 2:33 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na. Malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, news update. Ang oras 2:31 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Bumiyahe na ang unang batch ng mga distressed OFW mula sa Jeddah, Saudi Arabia. 41 OFW ang unang batch na umuwi ng bansa. Pinoproseso na rin ng dokumento ang 70 iba pang distressed workers. Ayon kay Labor Attaché Nasser Mustafa, kabuuang 500 OFW ang empleyado ng isang nagsarang kumpanya ang inaayudahan at nakatakdang pauwiin sa Pilipinas. Sagot ng kumpanya ang plane ticket ng mga OFW at naibigay na rin ang kanilang natitirang sweldo at exit visas. Sa balitang metro, agad na pula ang sunog sa isang buffet restaurant sa SM by the Bay sa Mall of Asia sa Pasay kaninang alas 11 ng umaga. Ayon sa Fire Emergency Paramedic Assistance Group, umabot lamang sa first alarm ang sunog sa Buffet 101. Binasag ang salaming bintana ng Buffet 101 upang lumabas ang usok at hindi na kumalat sa katabing gusali ang sunog.
Philippine Standard Time, 2:32 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Gems 5-in-1 Sugar-Free, Gems 3+1, and Gems Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasi
yahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy, Yung Cellboy eskwelahan is our tawagan. boy, at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At syempre, Idol, ito yung Hell. Huwag natin kakalimutan yan dahil yan ang numero 1 energy drink sa Europe, sa Europa at pangatlo sa buong mundo. Ang Hell Energy Drink, ito po ay imported galing Europe, walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang, mabibili na po ito sa mga suking tindahan. Kaya mag-Hell Energy Drink ka na, 20 pesos lamang. Yun. Okay. Sige. Andito ngayon si alias nanay at anak kasi nga po mga kapatid, maselan po ito. Grabe yung ginawa ni boyfriend. Okay. Alam mo, isusumpa mo talaga, sorry sa Off-cam mga... to off-cam, hindi kinaka-off. Opo, hindi po kayo naka-camera. Kaya nga alias nanay at yung anak niya, kasi estudyante ito, Idol, gusto nilang mapanagot yung dating boyfriend tungkol po sa pagpapakalat ito ng kanilang sex video sa mismo pamading na page ng eskwelahan na hindi natin babanggitin yung eskwelahan. Uy, magandang hapon po sa inyo, Nay. Oh, shoot, sakit nito. Sa eskwelahan po mismo, Facebook page ng eskwelahan. Nakausap niyo na po eskwelahan tungkol dito. Nay, anong sabi po ng school? Opo, yung kumausap. Okay, anong sabi sa school? Ayoko po kasing ilapit sa vice president namin. Nahihiya po kasi ko. Graduating po kasi ko. So, natatakot po ako magsabi. Yung guidance lang po namin may alam. Ano pong sabi ng guidance? Wala ko silang ginawa na para alisin yun? Burahin? Ano po, nakatimbre na po dun sa, sa admin po nung page. Okay. Kasi po binigay ko po yung mga accounts na ginagamit niya. Pero paano nakalusot yun? Paano napasok? Sa comment po. Kino-comment niya po yung mga pictures ko. Okay. Sa mga post po ng page. Say for example po, mag-a-announce yung school na walang pasok. Iko-comment niya po yung pictures ko. Tapos nakatag po yung pangalan ko. Oh, why siya? So magpo-comment po siya. At least alam na siya yon. Lantad na. Hindi po. Iba pong pangalan gamit niya. Tapos po, i-message niya ako. Sasabihin niya, ayan, nakita mo na. Pag hindi ka nag-reply sa akin. Bakit niya ginagawa ito? Gusto niya po makipagbalikan sa akin. May topak sa ulo to. Itong si Alrin Japet Almario. Meron pa po siyang first case na ongoing po sa City Hall. Yung pong babae na stewardess po. Pareho din po na sa kanya. Kaya nga lang... So dalawa na pong kaso? Opo. Okay. Ano po nangyari dun sa stewardess na kaso niya? Ano po ongoing naman, pa rin? Walang nangyari? Wala pa po. Ongoing pa po. Illegal detention po yun. Inano niya po. Butubad na kandi pa po. Tinalian niya. Pag umiiyak, sinusuntok niya dito kasi po na-attend po ako ng hearing niya dati. Kasi po ito noon na wala. Kinuha ng lalaki na yon. So, hindi ko ginamit ko po yung kaso nung na yun para po magkaroon ng warrant of arrest. So ongoing po yung case na yun. Hindi ho siya na-aresto? Na-aresto. Nung
Pero nakapagpiyansa siya. Opo. So ngayon nilitis yung kasong yon. Opo. My goodness. Estudyante ho itong si Alrin. Opo. Ng eskwelahan kasama mo sa school. Hindi po. Letran po siya. Ako po Lyceum. Hanggang ngayon sa letran siya. Opo. Tawagan nyo nga yung letran. Na eskwelahan para makarating to sa Pati po kinaukulan. sa mga kamag-anak namin, ipinost niya yan. Pati po sa Lyceum Cavite kasi po yung bunso kong anak daw naman napasok. Nag-post din po siya kaya po yung bunso kong anak takot na takot kasi may mga death threat po kami lahat. Tapos po yung bunso ko, binigay niya po lahat ng kahihiyan kasi yung mga classmate, isinend doon yung mga videos ng anak ko na ito. Okay, sige. Ito po. Captain Artemio Cinco, Cybercrime Division CIDG. Ito, suki po namin to. Captain Cinco, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Opo. Sir, ito, awang-awa ako, sir. Na high blood po ako. Yes, sir. Andito po yung mag-ina. Kinakawawa po nitong Alrin Japet Almario. Although gumagamit po siya ng ibang account, pero wala na pong ibang may kagagawa noon. Kundi ito pong si Almario na yung sex video nila nitong bata. Pinost pa man po sa Facebook page ng eskwelahan. May pananagutan ho bang eskwelahan din ito, sir? Malalaman po natin, sir, no, kung makikita po natin na sila po yung meron po silang ginawa para po ito ay ma-share pa po sa ibang tao, then we think we can investigate din po kasama sila. Okay. Tapos ma'am, sir, meron na po palang kaso itong si Almario, na kung saan yung isa pong stewardess, ginawa din po niya ng ganito at ang masaklap pa, tinutorture niya po, illegal detention daw, tinalian niya, hubad-hubad at binibidyohan niya. Napakawalang hiya po itong Almario na ito, sir. Medyo worse pala, sir, yung situation. Sir, maaari po ba na kung maaari po sana maipapunta niyo agad sila sa opisina namin para maasikaso agad ho natin? Sige po. Isama din po sila sa sir, yung kung ano po yung ebidensya na pwede po natin magamit para po mabilis po yung ating aksyon. Sige po, sasamahan po namin sa inyong tanggapan itong mag-ina po para maumpisa niyo po investigasyon. Captain Cinco, salamat po, sir, ha? Okay po. Thank you. Okay, Nay. Sige, pupunta tayo sa CIDG na ngayon na para ma-process na ho agad yung mga ebidensya hawak ninyo at maumpisa na po yung pag-imbestiga ni Captain Cinco. Ma-arresto po ito. Salamat po. Ma-arresto po ito dahil nakadalawang beses na pala itong kawalangian itong si... Pangalawang kaso niya na po yan sa anak ko. Bali pa nga, meron na po siyang first case 24 oras po. Hinano po siya ng NBI. Tapos walang po, kadala-dala. Wala po talaga. Paulit-ulit Hello, po. magandang hapon po sa inyo, Mr. Almario. Mr. Almario? Alrin? Alvin po. Almario? Nakikinig siya. Gusto mo kausapin? Nakikinig siya. Nakahang lang yung telepono. Sabi ko sa'yo, tama na. Ano ka ba? Hindi mo naman. Sopa na. Ano ka? Pagdusahan mo lahat ng hayop ka! Ginawa mo sa amin! Ang ginawa mo kahiyan sa anak ko! Ang perwisyo mo sa buong pamilya namin! Pati anak kong bunso! Alam mo ba kung anong nangyayari ngayon sa bunso ko? Ha? Japet! Halos ayaw humarap na sa mga classmate! At itong anak ko na ginawa mga walang yaan! Magpapakamatay ng kislas to na halos ang pulsto! Putang ina mo! Pagbayaran mo lahat yan! Mr. Almario, nakikinig lang ho siya eh. Hindi to lalaki, hindi to tao eh. Alam mo, Almario, nakikinig ka lang, ano? Hindi ka tao, hindi ka lalaki. Hindi ka lalaki. Napakawalang hiya mo. Alam mo, kung nandito ka lang, baka nabugbog sarado na kita eh, walang hiya ka. Tawagan mo nga yung letran. Nasaan na yung letran, ano? Odette or Carol? Tawagan mo yung school administration ng Letran College or anybody from Letran para maiparating natin sa eskwelahan ng Letran yung pinanggagawa ng kanilang estudyanteng ito. Let's see what Letran will do o ano maging reaksyon ng Letran dito. Confirm ba na estudyante ho siya ng Letran? Opo. Hanggang ngayon? Po siya, graduating po siya. Graduating siya ng Letran. Anong kurso siya? Financial management. Financial management. Bilisan nyo tawagin yung Letran. Kinik-out na po yan sa letran dito sa Manila. Ang nagpaano po naman yung mami nung stewardess.
Yung mami ng stewardess ang Nag-ano naman po, dyan sa Letran, Manila. ipasok siya ulit. Hindi po, para po Inireport po yung case ni Japet. Pero hindi siya kinik out sa Letran? Kinik out po, Letran, Manila po. Sa Abukay na po siya ngayon, Bataan. Letran, Abukay, Bataan? Opo. Letran, Abukay, Bataan daw, Odette. Meron bang Letran sa Abukay, Bataan? Opo. Tawagan may Letran, Abukay, Bataan. Alrin Almario? Mr. Almario? Ayan, nakikinig. Ganyan po yan. Mga salita po niyan sa amin, pasasabugin ng bombahe namin, papatayin kami lahat habang hindi daw namin nilalabas tong anak ko. At bawat oras daw ilalabas na ang videos ng anak ko. Okay, Mr. J.R. Celario. Mr. Celario? Hello, Mr. Celario? Okay. Si Mr. Celario, naputol. Ito pong si Almario, hindi ko alam kung anong klaseng tao to. Psycho siguro to, psychopathic to. Nakikinig lang po siya, mahalata mo dahil yung tunog ng telepono na ginagalaw-galaw niya. Apo. Tapos yung hinga niya, Apo. humihinga siya sa telepono, sa cellphone. Nakikinig lang po. Napakawalang hiya to. Apo. Ngayon lang ako naka-enkwentro ng ganitong klaseng tao. Apo. Hindi ko alam bakit tinanggap to sa eskwelahan ng Letran. Gayon pala meron na pala siyang atraso. Okay. Yung Lyceum of the Philippines ayaw sumagot. Siguro natakot na rin. Kasi kung tutuusin, sabit din dito yung eskwelahan Dapat dito nakakalusot Yung admin dapat nung Facebook page ng school. Constantly monitored. Hindi nila hinahayaang may nakapasok na. Ito pala yung itsura. Ayan po, si Alrin Japet Almario. Ay, napakawalang hiya nga. Mr. Almario, nakikinig ka ngayon, ngayon nakikita na po sa buong mundo yung pagmumukha mong putang ina mo. Ayan, Ayan. Pagmasdan niyo po na mabuti, pag nakita niyo po sa kalsada, bugbugin niyo po ito mga kaibigan, mga kapatid. Bugbugin niyo po pag nakita niyo po ito sa kalye. Ayan po, Alrin Japet Almario. Pag meron ho sa inyo dyan siga na nanonood ngayon at nakita niyo po sa kalye ito, pakibugbog na lamang po. Napakawalang hiya tong lalaking to. Sige nga, direct i-close up mo yung picture nito para makita baka may mga tarantado. At least yung mga tarantadong netizen, dito tayo makabawi, yung pagiging tarantado nyo, dito nyo na siguro ibuhos. Bugbugin nyo to. Ayan Saan siya nag-aaral? Letran? Saan? Letran, Bataan. Bataan na ngayon dahil na-kick out sa Manila. Yan. Letran, Manila. Etong lalaking ito, meron na po siyang binaboy na isang stewardess. Hindi pa siya nakontento. Ito po isang estudyante naman. Ayan. Ibabad mo yung pagmumukha nitong Almario na ito. Sige po, sasamahan po namin ngayon kayo sa CIDG. Ipopost ko po yung pagmumukha nito sa Facebook page namin para lumit ang mundo nito at sasabihin ko kung anong katarantadong ginawa niya. Para nang sa gayon, pag nakita sa kalye, baka may mambugbog sa kanya. Okay? Salamat. Sige po, ngayon po pupunta tayo sa CIDG. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you po. Nakikinig pa rin siya. Nakikinig pa rin. Ayun, narinig ko yung cellphone niya. Oo. Napakawalang hiya. Para daw po ako atakihin. Sabi niya, para daw po ako mamatay na. Para daw po ako atakihin, mamatay ako. Kaya sa akin pa sinesend yung ibang videos nila. Psychopathic tong gagawin ito. Psychopathic. Okay. Sige po, Nay. Sige, punta na tayo sa Camp Crame po. Nay, ngayon na po punta na tayo sa Camp Crame. Sasamahan po namin kayo. Oh, man. Ipakita nyo nga ulit yung muka ni Almario. Ayan, doon po sa mga nanonood, ayan po yung pagmumuka. Pagmasdan nyo po na mabuti, yan si Alrin Japet Almario. Yung isa pang picture, ayan. Yan po ay napakabalasubas na tao. Kung nakita nyo po yan sa kalye, bahala na po kayo. Kung ano po pwede nyong gawin para madisiplina naman tong ugok na ito. Dalawang babae ng biniktima niya, no? Dalawa na po ang babae na biktima. Ang masaklap pa rito, ito, lalo akong na high blood Yung nanay, nung kanyang biktima, padadalhan niya ng picture nung anak. Para daw nakasex niya. Para lalo daw ma-high blood si nanay at atakein sa puso si nanay at mamatay.
Kita mo yung katarantaduhan nito. Ito dapat ang tinutukhang eh. Matapos niyang babuyin yung anak, yung pambababo niya sa anak, ipapadala niya sa nanay para si nanay atakin sa puso. Ayan po, Alvin Japet Almario. Yan po yung pagmumukha ng taong yan. Pag nakita niyo po sa kalye, bahala na po kayo. Siya po ay nag-aaral ngayon sa Letran College of Bataan. Ayan, okay. Sige, Almario, nakikinig pa rin. Nagkakaroon talagang putres na ito. Nakikinig lang, oh. Nakahangin telepono, nakikinig siya. Liliit na ang mundo niya. Nasa line 4 siya at nakikinig. Ayaw magsalita. Marinig ko yung hininga niya eh. Hanggang dito, yung mabahong hininga niya, naamoy ko yung putang ina to eh. Sige. Okay, sige. At bago tayo tuluyang nakakaano eh, no? Yung nangyari kasi kay... Alam mo kung saan ako lalong na high blood? Binaboy na niya yung anak. Hindi pa siya nakontento sa kababuyan na ginawa niya. Yung nanay, gusto rin niyang babuyin. Oo. Sa pamagitan ng pagpapadala ng picture ng anak na para sabihin pa doon na ito, pinapadala ko sa iyo para atakin ka sa puso. Napakawalang hiya. Sobra. No mercy ito. Ito yung mga... Oo, wag patawarin ito. Ito yung walang kapatawaran kapag... may warrant na ata, di ba? May warrant of arrest. No mercy sa taong ito. Sige. Okay, sige. Letran Bataan. Nag-aaral po yun. Yung lalaking yan. Okay. Etong bisita nating isa, sige, si Miss Bernadette Mustasa andito para makuha naman yung kanyang anak na 4 years old mula po sa kanyang dating kinakasama dyan sa Batangas City. Ma'am Bernadette, magandang hapon. Magandang hapon din po. Sige, itong si Rolly Perez nasa telepono na. Mr. Perez, magandang hapon po sa inyo. Sir Rolly. Sir Rolly, Mr. Perez. Sir? Hello po. Sir, andito po si Miss Bernadette. Apo? Ma'am, Yes po, kausapin ma'am. niyo. Hello. Hello. Gusto ko naman makasama yung anak ko. Ha? Gusto ko makasama yung anak ko. Po, makasama ang anak mo. Oo. Nagdadampi yung bata. Pero isang nagbigay ka sa akin ng salita. Oo. Hindi ko makalimutan. Ano yun? Nakuha mong bata, hindi mo bibigay sa akin. Tatakas mo na. Kailan ko sinabi yun? Wala ko sinabing ganon. Sinabi kang ganun. Sinarin yun para hindi kita pagkatiwalaan. Ikaw kasi... Sana ko sa magandang halimbawa na ano. Ikaw kasi... Baby pa lang yan, pinag-aawayan na natin. Ha? Gusto kong umuwi sa amin. Anong sabi nyo sa akin? Uuwi ako mag-isa. Hindi nyo ipapasama sa akin yung bata. Sir, makasingit po. Sir Rolly, makasingit ano po? Kasal ho ba kayo ni Bernadette, Mr. Perez? Kasal ho ba kayo ni Bernadette? Sir, hindi nga po. Hindi po kami kasal. Hindi kayo kasal. Okay. Number 1 po yan. Makinig lang ho kayo, sir. Ha? And then number 2, sir, meron po tayong batas na below 7 years old, kapag naghiwalay po yung mag-ina, naghiwalay po yung tatay sa kananay, whether kasal o hindi, matik, mapupunta po sa nanay, lalo pat kapag hindi kasal. Hindi po ako inugloko. Ano po? Hindi po ako inugloko. Ano po? Ako po, sir, ay may kinakasama na po ako ngayon. Kasi po kaya ako nagawa yun. Alam mo yun, wala kang pakialam sa akin. Ako dinuduro-duro na ng kapatid mo. Sinasabihan ako ng bayaw mo na mamatay na ako. Nag-react ka ba? Hindi ka nag-react? Nagkasakit ako lahat-lahat, Rolly. Alam mo yun, wala kang pakialam sa akin. Teka muna. Maano ko lang. So, magkasama kayo dati ni Sir Rolly. Yes po. Tapos nagloko po kayo. Nagano po ako kasi po nga, ganun nga po, nasaktan nga po ako sa ginagawa ng kapatid niya sa akin at sa bayaw niya. Ano po ginagawa sa inyo ng kapatid niya? Dinuduro-duro po ako, minumura. Sinabihan po ako na malas daw po kami dalawa ng bata. Sinabihan din po ako nung bayaw niya. Pero ma'am, naging patas lang ko rito. Kung kayo po'y dinuduro-duro ng inyong ng kapatid ni Rolly, hindi po pwedeng gamitin dahilan yun na para kayo po'y manlalaki. Masama ho yun. Yes, kung meron ho kayong problema doon sa kanyang kapatid, dapat nagsumbong kayo doon kay Rolly. Rolly, hindi ko nagugustuhan itong ginagawa ng kapatid mo. Mag-usap kayo kasi bastos to. Pero wag
the most that you can do is lumayas na lang po kayo or magdemanda ho kayo sa Women's and Children's Desk para idemanda po yung kapatid. Pero hindi po yun maging dahilan para kayo po magloko. Kasi nga po, kaya nga po ako umalis dun sa kanya. Nakipaghiwalay po ako. Kaya nga po, ang sinasabi kasi ni Mr. Perez, kayo na po nang iwan sa kanya para pumunta sa ibang lalaki. Although hindi po kayo kasal, pero para sa amin po rito, hindi ho maganda ang dating noon na nang iwan kayo ng inyong boyfriend o kinakasama o live-in partner para kayo po'y mangibang bakod, iniwan niyo po siya at ang inyong anak. Hindi ho maganda ang dating dito sa amin noon. Kung ganun ho pala ang nangyari, hands off muna ho kami. Di po kasi, siya po kasi meron na rin po yan na din po niya. May girlfriend na rin po yan siya sir Hindi, ma'am, kasi ang pagkapaliwanag ni Rolly at in-acknowledge nyo naman, kayo po mismo nagsabi, kaya nyo ginagawang magloko ay sapagkat ito palang kapatid niya ay dinuduro-duro kay palagi. Nasabi ko na sa inyo kanina, ulitin ko, hindi ho pwedeng gawing dahilan yon para kayo po'y manlalaki. Kasi po, So kung ganun ho pala ang reason ninyo, nanlalaki kayo dahil dinuduro-duro kayo at iniwan nyo po itong si Rolly at ang inyong anak, ayaw na po munang namin tumulong. Hindi na, nakipaghiwalay na po ako sa kanya, sir Maski na ma'am, ang gagawin ko na lang po, i-refer ko na lang po kayo sa Women's and Children's Desk and then hayaan na po namin itong ito parang MSWD. Hayaan na lang po natin yung MSWD gagawa po ng assessment. For the meantime, hindi muna kami makikialam. Ganito po kasi sir, kaya po ako nag-ano sa inyo sir kasi ang gusto ko lang po is makausap siya na kung pwede naman po, yung mahiram ko lang po yung bata at maano naman po kasi sa kanya po kasi yung bata, pag tumatawag ako, wala po sa kanya. Kaya nga po, meron po tayong tinatawag na MSWD o DSWD. Sila po ang gagawa ng mga assessment tungkol po doon sa inyong hinaing. Ano po? Sa inyong pong request, sa inyong pong gusto mangyari. Pero kami po, sa ganang amin, dahil hindi po maganda ang aming napakinggan, hands off muna kami. And let the MSWD, DSWD decide kung ano pong nararapat para sa bata at para sa inyong dalawa as far as child custody is concerned. Ano po? Sige po. Sorry po ma'am, wala muna kami maitulong sa ngayon. Thank you po sa inyo. Salamat po Mr. Perez sa pagtanggap namin tawag. Okay. Sige po. Ganun muna. Okay, at dyan lamang po kayo mga kapatid, kami po ay magbabalik samantala. Ang bahagi pong ito ay iniatid sa inyo ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil. At hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at dekalidad ang auto LPG diesel at gasolina Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:02 ng hapon. Itong oras na ito ay niatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liitin mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras alas 3:01 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nanindigan si Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Alexander Balutan na walang mali sa paggastos niya ng 6 na milyong piso para sa kanilang Christmas party noong nakaraang taon. Humarap sa investigasyon ng Kamara si Balutan kasama ang ilang PCSO officials matapos gastusan ng 3,000 piso ang bawat empleyado sa kanilang party sa 5-star hotel. 5 milyong piso rin ang inilaan sa paraffle.
Sinabi ni Balutan na 6 na milyon sa 14 na milyong pisong pondo ang kanilang nagastos at ito ay inaprubahan ng Department of Budget and Management. Sinabi rin ni Balutan na hindi galing sa taxpayers' money ang pondo kundi ito ay mula sa gaming public. Pinuna naman ni House Committee on Good Government Chair Johnny Pimentel ang tradisyon ng ahensya upang maikatuwiran ang legalidad ng kanilang paggastos. Para naman kay House Minority Leader Danilo Suarez, hindi dapat i-single out ang PCSO sa party expenditures dahil marami ring ahensya ang gumastos ng malaki sa kanilang party. Philippine Standard Time, 3:03 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Joseph Abalos, maluwag at walang aberya ang lagay ng trapiko sa kahabaan ng domestic road sa magkabilang panig maliban sa build-up sa bahagi ng LTO. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Paulino de Chavez, mabigat ang usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng Boni Serrano na patungong EDSA galing San Juan area habang nananatiling banayad ang kabilang direksyon sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina Joseph Abalos at Paulino de Chavez para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador.
upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo ngayon. At this time, good news naman. Bayani meets bayani. Oo, parehong Para bayani. silang bayani. Kasi taxi driver na nagsoli, bayani. Philippine Army, bayani. Palagi pagbakbakan, alang-alang sa ating bayan. Sige, Nis, introduce mo na. Sige, etong si Mr. Gilbert Lobiano, ito yung Philippine Army na may-ari nitong iPhone 6 Plus. Okay. Na ikiklaim na at syempre yung bayani rin natin na isa pa na nagsoli ay si Mr. Pedro Pacifico ng Rayuwaki Taxi, plate number UWB 298. Okay. Anong rango nyo, sir? Sergeant po, sir. Sergeant. Gilbert Lobiano, pakicheck po yung cellphone nyo para masiguro yan po yung inyong cellphone. Yan po ba? Okay. Chinecheck pa ni Sergeant Lobiano yung cellphone na inabot natin para masiguro kung yan nga talaga yung kanyang cellphone na naiwan sa taxi ni Mr. Pedro Pacifico na isang bayaning taxi driver. Sir. Yan po. Okay. Sir Pedro Pacifico, tanggapin niyo po itong 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation, may gawa ng Robust at pinaka-astig sa lahat, Robust 16. Sir, pakilabas yung 1,000. Pakita niyo po sa camera. Nanonood po sa ating ATC. Okay. Sige. Great. At Nins, ano pang iba? Eto, Idol, meron pang dagdag na 1,500 pesos worth ng ATC products. Meron din po yan na car mount holder mula sa Cellboy at yung JNT multi-kitchen rack. Okay. Salamat po sa inyong dalawa. Kay Sergeant Lobiano sa pagpunta at sa Mr. Pedro Pacifico sa paging bayani. Salamat po sa inyong dalawa. Sir, pwede bumati, sir? Ay, pwede. Nag-abang, sir, eh. Ikaw pa. Pwede. Ko. Yes, sir. Binabati ko yung mga kasamahan ko, mga taxi driver dyan, yung bumabiyahe ngayon. Tapos yung... Ano mga pangalan? Pangalan? Sir, kung isa-isahin ko, magtatampo yung iba. Sige, tama. Saka wala tayong oras. Sige. Alam na niyo, hindi ko na banggitin. Tapos yung manager namin, yung General Operation Manager, si Ma'am Tina. Tapos yung boss namin, si Rochelle Dana Hamada. Tapos si boss Hiroaki Hamada. At saka yung pinakamahalong asawa, si Maria Vilma Pacifico. At saka yung nakasulat na sinulat nyo sa papel, bukas na lang daw nila kasi maraming mga gis ngayon kaya hindi ko sir lahat. Okay. Hindi ko mabasa lahat. Sige. At saka yung naging pasahero ko kanina sa taxi, may sinulat, sir. Bukas na lang abangan nyo. Okay, sige.
Salamat po thank you, sir. Mr. Pedro Pacifico RYO Aki Taxi. Ryuaki, sir. Ryuaki. Sir, pwede makipagkamay, sir? Pwede, sir. Yan. Ryuaki Taxi, UWB 298. Yes, sir. Salamat po. Si Bayani, kinamayan si Idol. At kay Sergeant Lubiano, salamat po sa pagpunta, Sergeant Lubiano ng Philippine Army. Okay. Thank you po sa inyong dalawa. Magandang hapon po. Ayun. Okay, very good news nga yan. Good news. At good syempre, kung may good news, may isa okay, pang good news. Saan daw na, ano yung wallet ulit? Jessica? Ayun. Ito may panawagan tayo sa nakapulot ng wallet. Merong video, may video na kung saan itong isang lalaki, construction worker, napulot niyang wallet ng isang negosyante. Okay. Hindi natin babanggit yung pangalan ng negosyante. Kuha sa CCTV. Ngayon, yung wallet ng negosyante may mga lamang mga ATM, credit card, may pera. Ang ginawa niya sa halip na gawin yung tama, isoli dito, o may address naman doon yung may-ari, isoli sa kumpanya na may-ari. Inattempt niya na mag-withdraw gamit-gamit yung mga credit card ATM nung may-ari ng wallet. Lakas ng loob nung... Sa Akari and Mercury Drug, Wilson Street sa San Juan. Between 5:10 to 5:15. Ano yan? Yung nahulog yung wallet o yung ina-attempt na... Between 5:10 to 5:15 p.m. nahulog yung wallet dyan sa may bandang Mercury Drug, Akari and Mercury Drug, Wilson Street, San Juan. 5:10 to 5:15 p.m. noong February 12. Actually, itong mayari ito, kaibigan natin to, Nins. Talaga. Mabait na negosyante ito. In fact, palagi nagbibigay sa charity ito. He's a very kind businessman. Oo. Nakausap ko siya kagabi. Huwag natin banggitin pangalan kasi niya magpabanggit. Ang gusto niya pasabit doon sa nakapulot, napakalit lang yung perang halagang lamat ng wallet. Kung isinuli mo na lang yan sana doon sa may-ari o tinanong mo dito sa amin, baka times ang ibibigay sa'yo dahil galante ito. Oo. Itong negosyante na may-ari ng wallet, napakagalante niya, Nins. Oo. Sertipikado, kilala natin to. Napakagalante niya. Times 10 pa siguro. Ang ibibigay sa'yo, sa nakapulot. patay gutom itong nakapulot na ito. Sa halip na isuli, binulsa niya yung mga pera at nag-attempt pa siyang mag-withdraw. Oo, nako. Ngayon, hinihintay ko lang yung go signal na ibigay sa atin yung kopya ng video na kung saan napulot nitong construction worker. Ipakita natin yung itsura niya. Tama. Di ba? Okay. Between 5:10 to 5:15 sa may Akari and Mercury Drug Store sa Wilson Street, San Juan. Nangyari to February 12. Kahapon lang nangyari. Bobo itong nakapulot. Kaya nga, hindi ka nag-iisip. Kung isinuli mo na lang sana, sikat ka na dahil bayani ka, meron ka pang reward dito sa Wanted sa radyo, bibigyan ka pa ng medalya, bibigyan ka pa ng certificate, regalo, at ang daming regalo, plus napakagalante itong businessman, baka bigyan ka pa ng times. Oo. Yung walaman ng wallet niya dahil yung negosyante, yung kilala ko, napakagalante. Wala, sira ulo yung nakapulot na yun eh. Okay, sige. Malay mo, magbago pang isip. Kaya lang nag-attempt, ano? Wala na. Baka magbagong isip. Sige, pag nagbagong isip mo, isoli mo yung... mga ATM. Hindi, wag na eh. Kasi mga ATM, mga credit card, may-ari. Naipatawag na sa kanya secretary. Okay. Baka may mga ID pa doon. Oo. Sige, isubukan mo. Baka patawarin ka nung may-ari. Baka bigyan ka pa rin ng kahit paano. Kasi mabait talaga yung may-ari. Galante yung may-ari. Ano bang tawag niyan? Yung namimigay sa charity? Philanthropist. Philanthropist. Yung may-ari ng wallet, isa po siyang philanthropo. Okay. Okay, at sa OFW alerts naman natin, Idol, andito,
Pasasalamat muna. Sino bang unahin natin? Sige. Okay. Si Miss Elizabeth Tanyo pala. Good news ito. Sige. Nai-air natin ito last February 6. Itong si Miss Elizabeth Tanyo. At nakuha na niya yung kanyang anak mula sa kanyang dating kinakasama. At kaya siya bumalik dito para magpasalamat kay Idol. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Elizabeth. Magandang hapon po. Ayan na yung anak nyo. Opo. Wow. Okay. Thank you po. Nakuha niyo po. Opo. Sige po. Anytime basta kayo. Is ang mahalaga talagang para sa isang inanins. Yung bang makasama niya yung kanyang anak. Oo naman. Di ba? Maraming thank you. At dapat talaga sa nanay mapunta pag mga ganitong edad. Sweet nilang dalawa. Oo. Mag-ina. Salamat po, Ma'am Elizabeth. You don't have to. Pero pumunta pa rin si Ma'am Elizabeth para magpasalamat po. Maraming salamat po. Salamat din po sa inyong tiwala. Magandang hapon po. Uy, naku! Ang ganda naman. Sabi niya, thank you po. Ang galing-galing naman ng bata. Bye-bye! Bye-bye! Ang cute talaga. Sige, salamat. Mabuhay kayo. God bless po sa inyong dalawa. Bye-bye. Bye-bye. Baby. Oh, ang galing ng bata. Talino ng bata yun. Ang galing Okay. Aliw na aliw kay Idol. Okay. Sige. Okay. Ito namang sunod natin ay, good news din ba ito? Sa OFW alerts to sa aksyon sa tanghali, Idol. At andito, nasa kabilang linya si Miss Marisa Serrada at saka yung taga-agency na CBNT Pro Staff Inc. Ito ba yung, Odette, halika rito. Wag yung type ka ng type. Odette, halika rito. Hindi type ng type. Hindi ako, computer na ma-memorize ko lahat ng mga tinatype nyo. Tinatype niya, pinaakyat. Anong pinaakyat? Punta ka rito, Odette. Sige, upo ka rito. Ito ba yung umiyak? Sabahan niyo po, na kinukulong po ng amo. Nandiyan po yung video, ipi-play po natin. Sige, para malaman po ng mga hindi nakapanood. Opo. Ayan. Itong pinaka-good news. Itong pinaka-good news sa lahat ng good news. Wala nang good news pa rito sa pinaka-good news. Ayan. Ayan si Ma'am Marisa. Ayan. Yung misis ko na kung sinabing balik ako sa agency dahil ayoko naman dito, hindi ko na kumatiis sa mga si Marilo Agustin. Yung OFW. Yung OFW. Ayoko makalis dito. Okay. Hindi mo kasi ako. Sige. Now, Odette, sino ito si Miss Marisa Serrada? Punta ka rito ulit, Odette. Punta ka rito. Hindi Ang hirap sa inyo, type kayo ng type Kaya pag nag-upload sa video, hindi na naintindihan ng mga netizen iba mga pinagsasabi namin ni Ninya rito. Upo ka rito, Rema. Yung nasa video natin, si Miss Marilo Agustin. Yes po. Humingi ng tulong. Yes po. Kasi kinukulong sa banyo. Yes po. Ang nagpunta po dito sa atin, sir, is yung nanay niya po, si Miss Marisa Serrada. Okay. Opo. Ngayon po, pina-air po natin yan kanina sa action sa tanghali. Kaya ngayon po, inakyat po natin sa radyo para po marinig po natin yung feedback ni agency together with coordination na po sa OWA. Yes, kaya pinakyat ko. Gusto ko sabi ko, by today, before the end of the day, today, kailangan ma-rescue na itong si Miss Marilo. So, gusto natin malaman muna sa CBNT Pro Staff Incorporated, kay Miss Annalyn De Los Santos. And then mamaya yung OWA. Miss Annalyn De Los Santos, magandang hapon po, Miss Annalyn. Yes, sir. Good afternoon. Ma'am, nasaan na po ngayon yung ating OFW na si Ma'am Marilo? Sir, kanina po, di pala po sa counterpart po. ng counterpart agency namin yung status ng OFW and hopefully inaayos po yung concern ng OFW po, sir. Inaayos po yung concern. Ang gusto ko po sana marinig, inaayos na po yung para siya ay matanggal na doon sa bahay ng kanyang amo. Hanggat maaari, sir, hindi lang muna kami ng time para at least makapag-hintay kami ng updated talaga po na reply ng counterpart namin ng agency din. I-inform namin yung office. Kasi huwag lang po mag-alala si nanay kasi ginagawa na ng paraan po para maayos yung problema ng anak niya doon. Okay, pero Ma'am Annalyn, hindi po sapat yung mga sinasabi niyo, huwag mag-alala. Ang gusto kasi marinig ni nanay, kahit na kung ako po yung magulang, ako nga po, hindi ko kaano-ano itong si Miss Marilo Agustin, yung po mga sinasabi niyo, hindi po ako satisfied. Ang gusto ko po sana marinig, nasasabihin niyo, wag ho kayo mag-alala, papunta na po yung counterpart doon, susunduin na po siya, dadalhin na po siya sa embahada natin para maging safe. Kasi nga po, kung napanood niyo po yung video, nandun po siya sa CR, nagtatago na po siya, hindi siya makalabas-labas na at habang nasa CR ho siya, umiiyak, pinagmumura ho siya ng kanyang amot, binabantaan pa. Di ho ba masakit yun? Ako, sir.
So ang gusto kong namin marinig, Ma'am Annalyn, yung bang sinusundo na po siya. Oh. So, Sunduin po siya ngayong araw na ito. Opo, sir. Ngayon po ang araw na ito. Kasi alam ko dyan, magtatanghali pa lang. Ano po? So meron pa ho tayo hanggang alas 5, ilang oras pa. Papuntahan na po. Opo, sir. Pwede? Sandali lang po, ma'am. Sandali lang po. Miss Marisa Cruz, ito yung Wonder Woman ng mga OFW. Miss Marisa Cruz, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Sir Rafi. Ma'am, in fairness naman po sa agency, meron daw silang ginagawa. Pero hindi Okay po. talagang sapat po yung mga ginagawa nila. Ang gusto sana natin mangyari, ma'am, tulad ng dati, today po, ma-rescue na po itong ating pobreng OFW. Sir, pwede ko po bang makuha yung middle name po ni Marilu? Okay. Miss Annalyn, anong middle name ni Miss Marilu? Miss Marisa, yung middle name po ni Miss Marilu is Serada po. Then ito-text ko na din po sa inyo later on yung iba pa pong detalye. Marilu Serada Agustin po. Serada Agustin. Double R po. Serada, double R. Okay po, sir. Tapos po, saan po ba siya? Riyadh po ba siya or Jeddah? Ano po ba? Sako po siya ng Sakaka Al Jauf, Saudi Arabia po. As of now po, titignan ko din po kung saan nakakasakop yun. Kung sa Riyadh po ba or sa Qatar. Hindi, alam ni ma'am yun. Saan yun? Sakaka? Sige po. Sakaka po. Saan po yung Sakaka, Miss Marisa? Okay po. Baka po, sir, usually pagka mga ganyan malalayo, baka po yan ay sakop ng Al-Kubar. Siguro po kung hindi Al-Kubar ay Jeddah. Pero ang mahalaga din po, sir, meron po bang contact number ang ating pong OFW? Kasi ito lang po yung mahalaga sa atin, sir, ha? Yun pong full name. Yun pong kung ano po yung kanyang complaint at yung pong contact number if meron. Pero kung wala rin po siyang contact number, ang pinaka-importante po, ang full name at ano ang complaint. Makalalaman na po natin yan, sir. Ayun, sandali lang po, no? Agency, Miss Annalyn. Yes po, sir. Okay, yung OWA, nakikipagtulungan na po sa inyo. So, meron ka ba doon mga information na sinasabi po ni Miss Marisa? Yung exact location, alam mo ba? Miss Annalyn, alam mo yung exact location? Sir, papalap ko po sa counterpart namin, sir. Aba, ganitong gagawin natin, Miss Annalyn. Gawin mo yan ngayon na mismo, in 5 minutes, babalikan po namin kayo para kunin lahat ng mga information na yun at maibabato natin kay Miss Marisa. Yes po. Okay? Yes, sir. Okay, babalikan namin kayo in 5 minutes. Ma'am Marisa, in 5 minutes po, babalikan namin kayo. Sige po, sir. Sige po. Salamat Okay po, po. Miss Marisa. Mabuhay ka. Okay po, Thank sir. you. Okay po. Miss Annalyn, in 5 minutes, babalikan namin kayo. Ma'am, Miss Marisa Serrada, Nay? Po. Okay, sige. Babalikan po namin kayo mamaya-maya ng konti kasi kulang pa po yung impormasyon na binibigay po ng agency para maibato natin sa OWA at ma-arrest ko po ngayong araw na ito. Ano po? Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Sige po, bago matapos ang araw doon sa Saudi, ma-arrest ko po natin hopefully. Okay, ma'am? Opo, sir. Maraming salamat po. Sige po, ma'am. Sige po, babalikan po namin kayo. Okay, Rema, pakitutukan na. Yan si Rema Anwar. Pakita niyo si Rema. Ayan. Si Rema Anwar, kaya po siya ang na-assign pagpapalo up sa mga OFW cases natin. Anak siya ng OFW. Oo, kaya siya talaga yung karapat-dapat sa posisyon Karapat-dapat dahil meron siyang puso para sa mga OFW sapagkat ang nanay niya ay isang OFW. Tama. Mabuhay ang mga OFW. Mabuhay si Rema. Oo. At very good si Rema sa... Mabuhay ang nanay ni Rema. Ayun, okay. Thank you, Rema Anwar. Okay. Sige, salamat. Okay. At may time pa ba sa susunod nating... News break muna tayo. Okay, sige po. At kami po ay magbabalik, mga kapatid. Samantala, ang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest, promos at mga bagong produkto. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto LPG diesel at gasolina Euro 4. Pabukod pa dito, the best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel muna. Clean fuel, quality fuel for less. At ito pala mga nagpapabati kasi birthday nila today. Sige, batiin natin si RBN Casitas. Ang pagbati po ay mula kay Robert Casitas. At saka happy birthday din daw po kay SPO1 Marilen Canayon from PCEIB Family NCRPO.
Happy birthday at Konghei Fatchay dito kay Maring Celisea Uy dahil sila po ay nakamonitor ngayon habang nagdadrive yung kanyang driver si Sandy, ang kanyang boy helper na si Richard na mga avid fans ni Idol Raffy Tulfo. At ito rin pong si Major Roberto Samiliano, magandang hapon. At may panawagan lang po dito, si LG Iral, kung sino man daw po yung taxi driver na kanyang nasakyan kahapon, siya po ay sumakay sa Intramuros para bumili lamang ng nebulizer. Bumaba po siya ng Bambang, Tayuman, naiwan daw po niya kasi yung mga importante mga papeles po ito, kaya kung sino man daw po yun, pakisoli lang po dito sa Action Center. Ito po ay nasa pangalan ni LG, ELGIE Iral, IRAL. So pakisoli na lamang daw po yung kanya mga importanteng dokumento. And Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:29 ng hapon at ang oras na ito ay nihatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may ITO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:29 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Binweltahan ni Senador Antonio Trillanes IV ang mga opisyal ng Davao City matapos siyang ideklarang persona non grata. Sinabi ni Trillanes na truth hurts. Tinawag ni Trillanes na most dangerous city in the Philippines ang Davao City dahil sa umano'y extrajudicial killings. Ayon kay Trillanes, ibinase niya sa December 2015 PNP statistics ang kanyang pahayag na pinakamapanganib na lungsod ng Davao. Sa datos, pinakamarami umanong insidente na naitatala sa lungsod ang pagpatay at sumunod ang rape. Ayon kay Trillanes, batid ng mga taga Davao ang totoo, subalit posible itong itinotolerate dahil sa takot sa pamilya Duterte. Philippine Standard Time, 3:30 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Kaya mo bang mapaamo ang number 1? Steady, steady. Sipa pa lang, napag-iwanan na ng iba. Yan ang Red Horse Beer. Nangunguna at nag-iisang number 1 beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Yan ang sarap ng Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong. The number 1 beer.
Claims based on an average consumption of 6 bottles. Drink responsibly. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores and drugstores nationwide. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik po muli tayo. At habang nire-ready, may mga nakakilala pala dun kanina, no? Yung nireklamo idol na ano pala siya, varsity. Okay, wag pakita itong bata. Pero ito off-cam din to. Off-cam? Minor kasi, pero itong si Boy Lord ay isang Father. OFW. OFW. Palakpakan natin. Oo, itong si Mr. Ramos. bayani to, bayani. OFW, palakpakan natin. Bayani to. Siyempre, pag mga OFW, pinapalakpakan natin yan dito. Si Sir Boy Lloyd Ramos. Sir Boy Lloyd, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. OFW po kayo sa lugar? Sa Papua New Guinea po. Papua New Guinea, okay. Uy, malayo-layo. Magandang hapon. Sir Boy Lloyd, ba't po kayo napasyal? Nung nandun po kasi ako sa Papua, ginawan po ako ng hindi maganda ng asawa ko. Okay. Ngayon po, for the meantime na nandun ako, yung mga bata po, hinayaan ko muna po sa kanya. Nung andun na po sa kanya, kung ano-ano na lang po nababalitan ko na sinasaktan yung mga bata. Okay. Ito po si Beverly. Kapatid po na yung nananakit. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon kay Beverly? Ano gusto niyo sabihin sa kanya? Actually, nag-usap na po kami Gusto kagabi. niyo po mag-usap kayo? Ito. Beverly, magandang hapon sa inyo, Miss Beverly. Alam po, meron na rin naman siya. Hello, sir. Ma'am Beverly. Hello? Ma'am, andito si Sir Boy Lloyd. Gusto niyo po siya makausap?
Yes. Yeah, usap kayo. Sir. Hello. Babe. Hello. Hello. Andito ako kay Sir Rapi. Hindi kita marinig. Nakasama mo yung boses mo. Andito ako kay Sir Rapi. Ha? Andito ako kay Sir Rapi Tulpo. So, anong pinaglalaban mo dyan? Anong pinaglalaban ko? Yung pag-aaruga sa mga bata. Paano Yung ikabubuti ng mga bata. Ano? Yung ikabubuti ng mga bata. Oo nga. So, wala ba sa ikakabuti? Wala ba? Wala ba sa mabuti? Paano mo nasasabing makakabuti? 'Di ba? Wala pa man ako sa ibang bansa, sinasaktan na ng kapatid mo si Jane, 'di ba? Unang-una na yung sinipa sa muka. Pangalawa ngayon, pinagbintangan na, sinampal pa. Ayun ba yung di ba yung explain? Nag-usap na tayo kahapon. Nag-usap tayo kahapon. Pero may narinig ba akong humingi naman lang ng pasensya ang kapatid mo? Dumadaan sa harap ko? Wala, di ba? Bakit hindi mo sinabi yan? Ganyan kasi pamilya nyo, mga konsentidor kayo, mali na yung ginawa mo, mali na yung ginawa ng kapatid mo, kukonsentihin nyo pa. Andun yung narereklamo mo dyan, yung pag-ano nung bata. Dyan, kay Jane. Hindi rin, pati rin yung pag-aalaga sa mga anak ko. Anong pag-aalaga? Ikaw ang gusto kong mag-aalaga sa mga anak ko, hindi yung kung sinong pag-aalagain mo. Ikaw ang dapat mag-resign sa trabaho, hindi ang mama mo pag-resignin mo sa trabaho mo para siya ang mag-alaga sa mga bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan kahapon? Sinabi ko yan sa'yo, di ba? Anong sabi mo? Kukunin mo na lang mga bata, isasama mo kay Joben. Isasama mo dun sa lalaki mo. Paano kung makakasigurado safe dun ang mga bata, isasama mo dun sa lalaki mo? Kung ikaw nga, pinag-interesan ng lalaki mo, mga anak ko pa kaya? Wala akong sinabing ganyan, di ba? Anong wala kang sinabing ganyan? Sabi mo, bigyan kita ng time. Anong pantay na bibigay ko sa'yo? Isang linggo lang ang hingi kong bakasyon dito para lang maayos to. Pinapunta mo ako dyan para makapag-usap tayo ng maayos. May naging clear ba yung naging pag-uusap natin kagabi? Di ba? Hindi rin. Sa tingin mo, hindi? Wala kang magandang sagot. Wala kang magandang sagot sa akin. Wala akong magandang sagot. Ganon. Tapos? Ang gusto ko lang naman, ikaw ang mismo ang mag-alaga sa mga bata. Lumalaki na yung mga bata, nag-iiba na ang isip. Alam mo ikaw lang ang takot. Alam mo, sa'yo lang takot ang mga anak mo. Hindi to kaya ni mama baby, tapos dun mo paalagaan. Hindi mo alam na nagpaturok ng Denbak siya to? Dito ka sa Pilipinas? Ako hindi ko alam, sinabi lang niya sa akin. Hindi kita naririnig, mahina yung signal ko. Hindi mo nga alam na nagpaturok ng Denbak siya to, di ba? Kasi kung nadyan ka, malalaman mo yon. So yan yung mga pinuputok ng butsi mo, kaya ka nandyan. Kala ko ba okay na kahapon? So, wala kang magandang sagot kahapon. Wala kang magandang sagot kahapon. Wala akong sagot na maganda kahapon. Sinabi ko sa'yo kung ano ang tama at mali. Pero kung yan yung paninindigan mo, wala na akong magagawa. Dahil alam din naman lahat ng tao kung ano ang totoo. Yun na nga lang. Ikaw mag-alaga sa mga anak mo. Yun lang naman gusto kong mangyari. Wala ka rin naman sariling dahil alam ko na susulat. Sandali lang po, makasingit lang. Mga anak nyo ba, babae, lalaki? Puro babae po. Puro babae? Opo. Ngayon nasa pangangalaga? Ng nanay po niya. Mother niya? Opo. Ang gusto niyo po, ang mag-alaga, siya? Opo, siya. Okay. Miss Beverly, tama lang naman siguro yung request niya na gusto niya po, nanay talaga mag-alaga, na kayo ho dapat ang... Oo, sige. Kung yun yung gusto mo, akong mag-aalaga ng mga bata. Oo, sige, yun. Tapos. Okay. Kailan pa, sir? 1 linggo na po, sir, ang bakasyon ko dito. Kung gusto mo ako mag-aalaga pag ando na po ako. Walang problema. Okay, so Sir Boy Lloyd, siya na raw mag-alaga sa mga anak niyo. Okay na kayo doon? Opo. Okay. So, Miss Beverly, siguraduhin niyo lang po na kayo ho talaga mag-alaga sa mga bata kasi pwede ho namin ipamonitor yan sa mga MSWD, taga-MSWD. Kapag hindi po kayo ang nag-alaga sa bata at napapabayaan po yung mga bata, abay, meron pong gagawing action ang mga MSWD na para sa kapakanan ng mga bata na baka mawala sa iyong mga batang yan. Okay. Ma'am, karapatan niya bilang tatay para to see to it na maayos po yung kalagayan ng kanyang mga anak. Sino bang ina ang pababayaan ng kanyang mga anak? Ikaw.
Alam niyo ba kung anong klaseng ama din niya si Lloyd? Ano pong klaseng ama si Mr. Ramos, ma'am? Parang namang ama niya. Sige, sabihin mo. Ma'am. Sige, sabihin mo. Ano po yung problema nyo kay Mr. Ramos? Pabinyagan niya muna yung dalawang anak ko. Bago siya magsalita ng mga hindi inaalagaan ng maayos sa mga bata. Pero dito po sa anak nyo, Sir Boy Lloyd, wala na kayong problema, kasama nyo na ito. Ibabalik nyo ulit kay Beverly. Babalik ko po ulit. Hiniram ko lang po. Parang ayaw pa nga po ipahiram sa akin nung pinapasundo po ko sa airport eh. Yung dalawa lang po pinahiram sa akin, yung bunso daw po, sabi niya. Nag-usap nga po kami kagabi, bukas ko na lang daw po kunin dahil daw po, kauuwi lang din niya from Batangas to Caloocan. Sabi ko naman sa kanya, ikaw naman, dito ko lang sa Pilipinas, anytime, pwede kang umuwi doon sa Caloocan. Ako, taon ako kung umuwi. So, nasaan si Beverly ngayon? Nasa Caloocan po. Nasaan po yung mga bata? Dalawa po yung nasa akin, yung bunso po nasa kanya. Okay. Pero saan nakatira itong mga bata ngayon? Sa kanila po. Sa Caloocan din? Opo. Pero mother nag-aalaga? Opo. Mother. Pero magkaisang bahay lang ho sila? Opo. Ay, okay din ho pala. Akala ko kasi si nanay nag-aalaga at malayong lugar si nanay. Pero Hindi po, sir, yung kung isa lang palang tirahan nila, kahit pa paano, may trabaho si nanay, tingnan niya yung bata. Si Beverly po kasi, nasa Batangas po nagtatrabaho yan. Pero umuwi siya from time to time sa Caloocan? Pagka day off lang po niya. Pero nakikita pa rin yung bata? Opo. At yung nang-alaga, yung mother? Opo, yung mother. Hindi naman napapabayaan po sa mother yung mga bata? Yun nga po sa napapabayaan nga po eh. Nung umalis yung po. Yung sinasabi niyo po nasasaktan. Opo. Yung po pa, yung sinasabi niyo sinasaktan mga bata, ibang usapan yun. Pwede natin i-refer yung inyong reklamo sa MSWD para magkakaroon po ng assessment. I-check upin po yung sitwasyon ng mga bata at i-interview yung mga bata at kung totoo yung sumbong ninyo na sinasaktan po yung mga bata na mga ng kapatid ni Beverly, may gagawin action yung mga bata. Kausapin itong bata, no, huwag pakitang kamera. Neng, sabihin mo na. May gusto kong sabihin? Totoo ba sinasaktan kayo ng auntie nyo? Opo. Anong klaseng pananakit? Sinampal po ako. Bakit niya ginagawa yun? Sinisisi po ako na ako daw po yung kumuha ng pera. Sinampal ka? Opo. Sinumbong mo yun sa nanay mo? Opo. Anong ginawa ng nanay mo nung magsumbong ka na sinampal ka ng auntie mo? Pinagsabihan po. Palagi ba niya ginagawa yun ng auntie mo? Hindi naman po. Minsan-minsan lang po. Minsan-minsan? So, ibig sabihin, hindi lang isang beses? Opo. Maraming beses na? Opo. Miss Beverly. Hello. Pwede ho namin pakasuhan yung kapatid ninyo sa Women's and Children's Desk. Makukulong yan. Yung ginagawa niyang pananampal sa inyong anak. Yes. Actually, pinagsabihan ko na rin yung kapatid ko, sinampal niya yan, hindi actually samal, sakit sa bibig. Hindi dahil sa kinakapihan ko yung kapatid ko kasi nakita ko din yun na may kasalanan din naman yung anak ko dahil nagsalita siya ng hindi maganda. Ma'am, alam niyo ma'am, ako, tatay, pag yung mga kapatid ko, sinaktan yung mga anak ko, sisipain ko yung kapatid ko, kakampihan ko po yung anak ko, kahit na may mali yung anak ko. Walang karapatan ang sino man Poncio Pilato magdisiplina sa anak ko, lalo pa saktan yung anak ko. Ang may karapatan lang magdisiplina sa anak ko, ako o misis ko. Oo. Ganun ang patakaran ko. Ewan ko sa inyo ma'am kung anong klaseng patakaran nyo. Actually, nung unang beses, sinaktan ko yung kapatid ko. Hindi lang pananakit. Talagang sobrang pananakit. Tama ho kayo. Nasa punto ho kayo. Dahil parehas din naman ho tayo. Opo. Dahil ina rin naman ako na ayaw kong masaktan yung anak ko. Opo. Pero ng pangalawang beses kasi, actually 2 beses lang yan. Hindi lang naman yan isang beses. Hindi yan maraming beses. 2 beses lang. Okay. Gusto ko pumunta dyan sa harapan nyo para malaman nyo din ho yung side ko kung ano ho talaga totoong nangyari. Hindi lang ho yan about sa pananakit. Marami hong dapat nyong malaman. Ma'am, doon lang tayo sa pananakit po sa bata. Doon lang ako interesado. Yung bang pananakit po ng kapatid ninyo sa anak ninyo na which is wrong, hindi ho dapat sinasaktan ng kapatid ninyo itong anak nyo. Hindi ho talaga dapat. Tsaka nung pangalawa ho, wala ho ako dito, ang mama ko ho, pinagalitan niya ho yung kapatid ko na wag ganun na mabigat yung kamay mo, na mabilis na mananakit ka kaagad. Pero actually, hindi ho yun totaling pananakit. So anyway, napagsabihin niyo na po yung kapatid niya, hindi na po ulit yun. Oo,
hindi na mauulit talaga kasi sabi ko sa kanya po pwede kang kasuhan. Correct. Dahil sa ginawa niya Correct. pananakit. Kasi kami rin, ma'am, Yun kami yung ho sinabi mismo. ko. Kaya sabi ko doon sa kapatid ko, last mo na yan. Pinagsabihan ko yun kasi ako din naman nasasaktan dahil sa pananakit niya. Hindi rin naman talaga tama. Kasi makabatin ulit, ano? Kasi kung itong bata ngayon, magsasabi siya na gusto niya magsampa ng kaso, sasamahan po namin siya sa Women's and Children's Desk ng CIDG, madadampot po yung kapatid ninyo. Okay. Kung magsalita lang itong bata, pag sinabi ng bata, and then with the consent of the father, who is here right now, na yes, gusto namin sampahan ng kaso yung nanakit sa anak ko, ito si father, at si bata, sabi niya, yes, gusto kong sampahan Okay, sige. Okay, kung yun yung kakaluwag ng dibdib ni Lloyd, kung yan yung gusto niya mangyari, okay lang. Gusto mo sampahan yung kapatid? Opo. Neng, gusto mo sampahan ng kaso ayaw po ng bata eh. Okay, kasi yung bata, it has to be the child na magsasabing, oo, nasaktan ako at gusto kong sampahan ng kasong auntie. Kaya lang yung bata umiiling. So, Ma'am Beverly, pagsabihin niyo lang kapatid niyo na huwag saktan yung anak niyo. Ano po, ma'am? Sinabihan ko na maraming beses na. Kahit araw-araw ko nang sinabihan. Bigyan niyo po ng last warning, ma'am. Yes? Bigyan niyo po ng last warning yung kapatid niyo. Final warning na kapag inulit niya pa yon, hindi lang po kayo, kami na mismo dito sa Wanted sa radyo, gagawa kami ng hakbang na para makasuhan talaga siya. Ma'am. Oo. Okay, ma'am? Okay. Okay. So, Sir Boylord, okay na yun. Kapag inulit pang sinaktan itong anak ninyo at nakarating sa amin, kami na mismo mag-initiate, going to the Women's and Children's Desk, DSWD, bibisitahan po yung bahay nitong anak nyo kung nasaan, interviewin, at kapag napatunayan talaga, madadampot yung sister-in-law ninyo. Opo, sir. Okay? Okay na? Actually, lalaki po yun. Lalaki pa? Opo, lalaki yun. Oh, shit. Delikado pa itong kapatid. At ang katuwiran po ng magulang niya, nung nalaman po yun. Ma'am Beverly. Yes? Lalaki pa wala itong kapatid nyo? Oo. At kasama nyo sa bahay itong kapatid nyo? Yes? Hindi ko kayo natatakot? Ibaba ito, magdadalaga na po itong kapatid nyo, itong anak nyo? Hindi. Nako. May tiwala kasi ako dun sa mga anak ko. Kay Lloyd ako walang tiwala. My goodness. Iba, sir, ang katuwiran nila eh. Iba katuwiran nila. Tulad nung nanay Hindi, niya. ma'am, tinan nyo, ma'am, kung nakaya nga nitong kapatid nyo na lalaki, nasaktan itong kanyang pamangkin, what more, baka later, or pasensya na, mama, I have to say what I have to say. What more, yes. baka later, baka molestya niyo itong anak nyo? Hindi. Kasi actually, yung kapatid ko lalaki, siya minsan madalas na iiwan dito. Siya ang naaasahan namin na nagpapakain sa mga bata. Ganun ho ba? Siya rin ang minsan na nagsusundo sa school. Okay. Sige, pag oras, ma'am, siya din na nagbabantay actually sa bunso ko. Okay, Alam ni Lloyd yan, yung bunso ko, alagang-alaga nung sinasabi niyang nananakit. Sige. Talaga. Napagsabihin niyo naman Alam po. ni Lloyd na malapit yung bunso namin doon sa sinasabi niyang nananakit. Okay. Okay? Sige. Basta't wag na ho maulit. Kaya, at kapag nagsumbong pa ho yung mga bata at nakarating po sa amin, kami mismo mag-initiate ng aksyon na para masampa ng kaso yung lalaki, magaling yung lalaking kapatid. Ano po, nananakit ng pamangkin. Oo, walang problema. Okay. Sige po. Ma'am, last word na lang po, Ano Sir pa? Boy Lloyd. Usap na lang kayo ni Ma'am Beverly. Sige po. 1 minute. Okay na yon. Yun na lang sa akin. Huwag na maulit yung pananakit. At saka, yun nga, ikaw na lang mag-alaga sa mga bata. Huwag kang mag-alala, Lloyd. Ikaw na lang mag-alaga sa mga bata. Oo. Kung gusto mo Kasi ako iba pa rin mag-alala yung aruga talaga ng tunay na ina eh. Oo, huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang mga bata. Saan mo dadalhin? Dadalhin mo kasama ang lalaki. At least ako ang nag-aalaga, di ba? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag, sir. Kasi ang gusto niya mangyari, kunin ang mga bata, dalhin sa Batangas kasama yung lalaking kinakasama niya ngayon. Oh. Yun Tapos po ang gusto niya mangyari. Puro babae po ang anak ko. Yun po ang magdadalaga pa naman itong mga anak ko, mga dalagita na. Oh. Pwede siguro, sir, mai-refer ko kayo sa DSWD para isang social worker ang gagawa po ng assessment. I-interviewin po lahat ng mga concerned, yung kapatid, yung mother, yung girlfriend ninyo, maging yung kinakasama niya, titignan po yung living situation, and then sa kanilang gagawing assessment, sila hong maggagawa ng decision kung ano po narapat sa mga bata. Given doon sa
result ng kanilang ginawang assessment. Okay? Opo, sir. Gusto niyo po gawin natin na lang? Opo, sir. Ganun. Sige po, kukontak po tayo sa DSWD, papa-assess po natin yung situation ng mga bata. Ma'am Beverly? Yes. Ipapa-assess na lang po namin sa DSWD po yung kalagayan ng mga bata, yung kalagayan po ng inyong sitwasyon, lalo pa ito po yung mga dalagitan na at meron pala kayong kinakasama at meron pa kayong kapatid na lalaki na nanakit para ma-assess po ng DSWD kung ano pong tunay na sitwasyon at ano pong narapat para sa mga bata. Ano po? Oo. Okay. Salamat po, Ma'am Beverly, ha? Okay. Magandang hapon po, Ma'am Beverly. Thank you. Sige, sir. Punta kayo dun sa kabilang booth. Tatawag ko tayo ng DSWD para gumawa ng assessment, mag-iimbestiga. Titingnan po kung anong narapat para sa mga bata. Okay? Opo, sir. Salamat po sa pagpunta. Salamat din po, Jessica, sir. yan mo nga, i-hook up natin sa DSWD. Itong kaso nila, sir. Okay? Sige po. Sige po. At yung 5 minutes na, 5 minutes, pwede natin tawagan yung ano? Pwede na. Yung sa OFW natin ulit, Odette, nasaan yung OFW natin, yung 5 minutes? Oo, si Annalyn De Los Santos. May bigyan natin information kay Marisa Cruz. Meron na ba information? Nasaan na? Nasaan na si Annalyn Santos? Kausapin natin si Miss Annalyn Santos. Saan si Miss Annalyn Santos? Okay. Sige. Yan kasi mahirap minsan, no? Na si babae, meron kinakasamang iba, tapos dadalhin niya yung kanyang mga anak, at yung kanyang anak ay mga babae pa man din. Oo, lalo't puro babae. At hindi pa talaga alam yung ugali nung bagong kinakasama ni babae. Kung yan ba'y lasenggo, adik. Oo. Diba? Namumulesta o. Hindi mo kasi alam Hindi natin alam. Hindi niya yan kadugo eh. Diba? Ang sa akin kasi, ang isang tao na madaling manakit ng bata, physical, hindi malayo, mas gagawa pa ng iba pang klase ng harm dun sa bata. Diba? Dapat, sa oras na meron palang tao dyan sa bahay na nananakit ng bata, naglalatigo, namamalo, tapos babae, inaalagaan niya, nanampal, abay dapat ihiwalay na agad. Dahil there's that possibility na meron siyang gagawin later on na mas matindi pa. Lalo't ipagkakatiwala mo, iiwanan mo pala sa kanya yung habang ikaw nasa Malay sa Batangas and then nag-alaga itong kapatid mo lalaki na nananakit, abay delikado. Kaya nga talaga there should be an assessment from the DSWD. Kasi diba? Yung pasensya mo, meaning hindi ka talaga capable. At on the other hand, pag yun naman itong mga anak niya, magaganda pa naman yung mga bata. Oo. Dinala mo doon sa kay babae at makakasama niya yung si lalaki na hindi alam kung anong klaseng ugali itong si lalaki, baka mapahamak pa yung mga bata. Oo. Kung ako matatakot. Pero yan talagang masakit pag nagkahiwalay yung mga magulang. Ang casualty, war between the parents, the casualty of war, if you will, yung mga bata. Yung mga bata. True. Kawawa talaga. Kaya silang magsasuffer. Di ba? Masakit makita na yung mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, mag-live-in partner na may mga anak, magkawatak-watak. Ang bata talaga ang kawawa. Oo, sila talaga. Kaya as much as possible, ang ginagawa natin dito, pagbatiin na lang sila. Kung pwede, magawa ng remedyo, magkabati, alang-alang sa mga bata. Mag-sacrifice kayo mga magulang, gagawa-gawa kayo ng mga bata, tapos napakadali niyo mag-away, maghiwalay, magsabing hiwalay, magsakripisyo dapat din kayo, maroon dapat kayo magsakripisyo for the children. Diba? Give and take yan. One has to sacrifice habang maaari. Okay na? Naibigay na, wala tayong time. Off-air na lang, Odette. Wala na. Gusto niya kasi magbantay kami niya hanggang sa maubos. Ibigay na lang mamaya off-air. Ibigay na lang kay Miss Marisa Cruz yung mga information na manggagaling kay Miss Marilu Agustin. Tutukan na natin hanggang mamaya. Sige, tumatango si Rema. Okay, paalam na tayo. Okay, si Nanay Christopher Mina po ang susunod. Abangan niyo po sa Christopher Minute. Ako po si Nina Taduran, Diyos Mabalos. Rafi Tulfo, mabuhay tayo mga Pilipino.